grabe, ang taas ng diesel. Panigurado, sasabay lahat ng mga bilihin natin yan mga kapambansang woodworkers. Lalo na yung mga ginagamit natin na pang-finish ng ating mga woodworking projects. Pintura, barnes, thinner, at iba pang mga pangunahin natin ginagamit sa ating mga projects. Shoutout sa mga kapambansang woodworkers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kaps natin na nanonood abroad. Mga seaman, mga nasa Middle East. Yun, ingat nga pala sa mga kapambansang woodworkers natin, sa mga kaps natin dyan sa Middle East na naiipit sa kaguluhan ng iba't ibang bansa. Stay safe mga kaps. Sana ay maging peaceful na para naman mawala na yung mga pangamba ng mga mag-anak at mga mahal natin sa buhay dito sa Pilipinas. Going back to our project mga kaps, ayan nga yung ating pinifinish na mga dining chairs at ito naman yung isang cabinet, nakahiga lang yan mga kaps. At yun, yung delivery natin for today na twin size bed frame para yan kay Tatay JJ Mendoza. Salamat tay at shoutout sa iyo yan sa Palayan City. Sa kahit anong negosyo nga mga kaps, gaya nga ng sinasabi ko noon na talagang dumarating yung mga times na medyo matumal, medyo walang tanggap. Pero ngayon mga kaps ay dumadagsa yung mga tanggap natin. At thankful tayo dahil yan ay blessing sa atin mga kaps. At shoutout din sa mga kaps natin na ngayon ay tambak sa mga orders. Ganun talaga mga kaps, may ups and downs yung kahit anong negosyo. Pero kailangan natin talagang magtiyaga. Kasi yan yung ginagamit natin para matustusan lahat ng pangangailangan ng ating pamilya. The only problem is kapag nag-iisa ka mga kaps sa mga ganitong klaseng sitwasyon ng ating negosyo at dumagsa yung mga tanggap mo ay talaga mahihirapan tayo. Kaya naman bumubuo tayo ngayon ng team mga kaps na makakasama natin sa pagtapos ng mga projects na ginagawa natin right now. Nagtitrain tayo mga kaps ng bagong karpintero. Ayan si Kasanggang Edward at yung isa naman ay si Kasanggang Oplek para sa pagbabarnes. Ayan, katuwang natin si Bayaw na nagtuturo dito sa ating bagong recruit. Sa una talagang mangangapa pero wala naman talagang nagsimula ng marunong agad. Kailangan daanan mo lahat yung proseso para matutunan mo lahat ng basic at kaliit-liit ang detalye pagdating sa woodworking. Lahat naman yan ay matututunan mo basta willing ka at porsigido ka na malaman yung mga diskarte, mga pamaraan. Sabi nga ni Mang Bendro, dapat mawido ka. Kailangan maging malawak yung imagination mo. Ako nga mga kaps sa totoo lang, pagka bago matulog, ang iniisip ko pa rin kung paano mabubuo yung ganitong project. Pagkagising mo, yun na may nasa isip mo. Halos kung minsan, dahil sa gusto mo matapos yung isang project, parang ayaw mo nang matulog, di ba? Kaya lang obligado talagang ipahinga natin yung katawan natin para naman kinabukasan ay another sabak na naman tayo sa mga woodworking projects natin para matapos at ma-meet natin yung mga deadlines na kailangan nating ma-meet bago natin i-deliver yung mga projects natin mga kaps. Ang kagandahan kasi mga kaps kapag may mga katuwang ka, may mga kasama ka sa woodworking projects, at least magiging mabilis yung pagtapos natin ng mga projects natin na ginagawa. At the same time ay nakakapag-create tayo ng trabaho para dun sa mga caps natin na wala pang stable na pinagkakakitaan. Sa mga caps natin na patuloy na sumisikhay ng kaalaman at ideas tungkol sa ganitong klase ng negosyo sa woodworking mga caps, patuloy tayong mag-upload ng mga videos na pakikinabangan nyo. So paano mga kaps, hanggang dito na lang. Huwag kalimutang mag-follow sa aking Facebook page at mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga bago nating uploads. Salamat ng marami mga kaps. Hanggang sa muli. Thank you so much and Godspeed everyone.